Meron tayong kasabihan sa mga Pilipino, like father, like son, di ba? Kung anong nakikita natin sa mga nagbibigay ng halimbawa, yun ang nagagawa natin. Kung wala tayong disiplina, nagmumura tayo, wala tayong paggalang maging sa Diyos, ano ang aasahan natin sa mga sumusunod sa atin? Lahat ng yan ay konektado ayon sa pamumuno, especially sa isang pamahalaan. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Buksan natin mga kapitbahay ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! Ang ating mga kuro-kuro, ang ating mga palapalagay, lahat ng ito ay ibinabatay natin sa mga dokumento, mga aklat ng katotohanan at iba pang mga bagay na nasa sa hawak ng matatalino at mararangal na mga tao ng bayan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kanina sa unang oras natin, marami pa sana akong mga balitang ipagkakalob sa inyo, kaya lamang kailangan makipaghuntahan tayo sa ating mga kasama rito sa ating FSL. Kaya't marami riyan. Anyway, yung ating buod naman ng palatuntunan ay halos kumpleto natin. Ang pagtatag natin ng mga kadahilanan kung bakit ang ating bansang Pilipinas hanggang ngayon ay hindi umaasenso. Tayo ang number 1 na bansa, second to Japan after the Second World War. Tayo ang Pearl of the Orient during the American occupation of the Philippines. Walang China noong araw, walang Singapore noong araw, walang Vietnam noong araw, walang Malaysia noong araw, walang Indonesia noong araw, walang Thailand noong araw. Ang Pilipinas ang namumukod tanging bansa na namumukadkad sa silangan ng Asya. Now, nandoon tayo sa ilalim. Sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng kung ano-ano. Bakit? Dahilan sa mahina, mapangit na pamamalakad ng bansa natin. Lalo tayo nagkawindang-windang nang pumasok ang 6 na taon ni Rodrigo Duterte. At dito po sa ikalawang oras natin, pagsisikapan natin na bulatlatin ang ilan lamang, pahapyaw, sabi nga sa Ingles, tip of the iceberg. Yun lamang muna sa ibabaw. At pabayaan natin ang ating mga nais na mga may tunay na dugong Pilipino na sundan ang ating mga pasisimulan sa araw na ito. Sabagat, sa ating pananaw, meron pong malakas na kaso ng korupsyon at maging treason, pagkatraidor sa bansa, ang pwede nating isampal sa mukha ni Rodrigo Duterte. Corruption and treason. Pabayaan na natin yung ICC. ICC will take care of the extrajudicial killing. Naandyan na yan. Ngayong buwan na ito ng Setyembre ay sisimula na ng ICC ang paghalungkat at investigasyon dyan sa bansang Pilipinas. Well, sinimula na ito, by the way, in reality, ay hindi naman nila itinigil ang pagkalap ng mga impormasyon, mga dokumentadong mga pamamahayag, mga ebidensya, laban sa mga taong sangkot sa extrajudicial killing headed by the former President Rodrigo Duterte, ang kanyang henchman na senador, si Bato de la Rosa, at ang kanyang super alalay na si Senador Christopher Go. Yan ang mga nangunguna. Pero aside dito sa mga tao na ito, mga kababayan, kung kaso ng korupsyon ang pag-uusapan natin at ito ang uunahin natin, hindi lamang si Rodrigo ang kailangan. Last Saturday, napag-usapan na natin yung kanyang anak na ngayon ay Vice Presidente. And it's up to the government, especially to the Department of Justice at sa Kongreso, na ituloy
ang paghalungkat at pagpapatibay sa mga pinag-usapan natin, binanggit natin ng mga bagay nung nakalipas na Sabado. Ang ating findings doon ay impeachable si Sara Duterte for many reasons. From unexplained wealth hanggang sa mga discrepancies sa kanyang pagtupad sa tungkulin bilang alkalde, vice-alkalde, DepEd, at maging ngayon na vice-presidente. Impeachable offenses. Ngayon dito tayo sa tatay. Sabi ko noong Sabado ay i-confine muna natin yung mga bagay na yan kay Sara Duterte. Ngayon, ang pag-usapan natin, si Rodrigo Duterte. Gawa ng, hindi natin may sasangat na ngayon ang kasong impeachment labang kay Rodrigo Duterte sapagat wala na ito sa pwesto. Pwede lamang nating isabit ang kasong yan sa kanya kung siya'y nanunungkulan pa. Ang mga bagay na pwede nating pagtibayan ngayon at kailangang pakinggang maigi ng ating Kongreso at ng ating Senado at ng ating mga nasa Department of Justice ay ang kaso ng corruption. Naandyan ang mga kaso, possible cases of bribery sa revised penal code ng bansa natin dyan sa Pilipinas. Dalawa ang mga bagay na ikonsidera ninyong pwedeng bribery sa isang opisyal ng gobyerno. Kung ito ay tumatanggap while in the performance of his obligations ng mga bagay kagaya ng mga pangako, promises, regalo, at iba pang mga bagay. Mga lupa, for example. Pag-uusapan natin yan sa susunod na ilang minuto natin, mga kababayan. And of course, graft and corruption. At siguro kailangang tanawin din ng ating mga mambabatas ang kaso ng treason labang kay Rodrigo Duterte. Pag-uusapan natin isa-isa yan, unahin muna natin itong graft and corruption sabagat dito nakasalalay din ang betrayal of public trust noong panahon na siya'y nanunungkulan bilang alkalde, vice-alkalde at naging presidente ng bansa. Alam mo yung Davao talagang pinagpasasaan ng pamilya. Since 1986, since 1988, 32 taon na pinagpapasasaan ng pamilya ang Davao City. Papalit-palit lamang, presidente yung tatay, vice-presidente yung anak. Vice-presidente yung anak, presidente yung tatay. Alkalde. Vice-alkalde yung anak, alkalde yung tatay. Vice-alkalde yung tatay, alkalde yung anak. Etc. Palit-palit lamang. A case of corruption sa pamilya ng mga Duterte. Tingnan ninyo mga kababayan ko. Dapat lamang nating unahin muna sigurong alamin, magkakano bang kinikita ng mga alkalde natin sa bansa? Ayon po sa salary grade, ang Pilipinas natin mayroong prescribed salary levels sa bawat mga nanunungkulan. At kung ikaw ay alkalde, meron ding mga classifications ang lungsod. Class A, Class B, Class C, etc. Now, yung Davao, yung salary ng mga ito, depende sa classification ng syudad, ranges from about 185,000, the lowest, hanggang 204,000, the highest. Ilagay na natin na ang Davao median, lagay natin. Favored city ito noong nakalipas na 6 na taon. Pero ilagay na natin median, 200,000 ang sahod ng alkalde ng Davao City. Sabi ng Philippine Center for Investigative Journalism, sabi nila sa kanilang pananaliksik dun sa mga records ng kinikita ni Rodrigo Duterte in particular, naguguluhan sila sa mga tala na ay ilalantad din natin ng ilan dito sa ating programa.
hindi malaman ng Philippine Center for Investigative Journalism saan ang galing ang pumailan lang na kinita ni Rodrigo Duterte sa kanyang panunungkulan sa gobyerno in a limited income. Palagay na nating 200,000 a month bilang alkalde ng Davao, bilang vice-alkalde ng Davao, and the last years bilang presidente ng bansa. Saan galing? Sabi nga nitong investigative journalists, sabi nila, yung mga numero na nakita namin habang sinasaliksik namin itong income at compared sa wealth ni Rodrigo Duterte, kami naguguluhan, masisiraan kami ng utak. It doesn't add up, sabi nila. Parang hindi pwede mapagtugma Now, ito po ang ilang mga records natin. Ito ay sa pananaliksik natin according to the records na galing sa Malacanang Gazette, and then ako'y of course record ito galing sa ilang pang mga mapagkakatiwalaan nating mga sources. Mga libro, reports, international, kagaya halimbawa ng anong tawag niyan, ng mga bangko, lending institutions. 1986, pagkatapos ng People Power, si Presidente Cory Aquino ay hinirang as acting temporary mayor ng Davao City. Appointed si Rodrigo Duterte. That was 1986 after People Power. Noong 1988 ay naging alkalde ito sa ilalim ng lakas ng Davao. Naging alkalde ng Davao City, 1988 to 1990. 2 taon. Tapos tuloy-tuloy na naging alkalde ng Davao until 1998. So from 1898 to 1998, 10 taon, ay namayagpag siya bilang alkalde ng Davao. Natigil lamang ito ng kumandidato siya at manalo ng congressman ng nag-iisang distrito ng Davao na ngayon okupado ng kanyang anak, si Pulong. 1998 to 2001. And then bumalik siya sa Davao bilang alkalde uli. Pagkatapos ng kanyang termino sa Kongreso, hindi niya kaya ang Kongreso, balik siya sa alkalde ng Davao. Mas malaki ang kinikita roon So, balik siya doon 2001 hanggang 2010. 9 years again. So, 19 years na siya na alkalde ng Davao. Ang kanyang vice-alkalde, ang kanyang anak, si Sara. Hanggang maging alkalde pa rin siya, vice-alkalde, etc. pabalik-balik until 2016. 2016, alam na natin, pumalit sa kanya si Sara Duterte na alkalde, ang vice-alkalde, yung kanyang kapatid, si Polong. Pinagpasasaan nga ang Davao City Hindi binitawan bakit hindi binitawan? Wala tayong sinasabing mas malakang kita roon. Wala tayong sinasabing ganyan. Ang sinasabi lang natin, bakit? Question mark. Bakit ayaw bitawan ng mga Duterte ang Davao City? Ang sad to say na nakuha ko rito, sa loob ng 10 taon na yan na naandyan bilang alkalde, vice-alkalde si Rodrigo Duterte sa Davao, hindi siya nag-file ng kanyang SALN. Sa panunungkulan niya in totality sa gobyerno hanggang ngayon from 1988 hanggang 2022, 22 SALN lamang ang kanyang i-file, which is a requirement of law. Kailangan nakahantad sa taong bayan ang kinikita mo prior na ikay ay umakupa ng pwesto sa gobyerno hanggang sa ikaw ay bumitaw sa gobyerno. The purpose ng SALN, although madalas doktoran ito ng mga politiko natin, kung meron silang mga unexplained wealth, hindi nila isinasama riyan. At ang katapat ng mga undeclared wealth na yan ay mga goons. Binigyan mo ako ng lupa o kaya kinuha ko ang lupa mo, huwag kang iimikre yan. O kaya baka matandem ka. Yun, di ba? Ngayon, ayon dito sa mga nakita natin mga dokumento,
Sa loob ng 20 taon ni Mr. Rodrigo Duterte, 20 taon na panunungkulan niya, ang kanyang from 1988, tingnan natin ha, lahat ito, mga real estate properties niya at saka mga income o kaya personal properties. Real estate at saka personal income or personal properties, Rodrigo Duterte, hindi ko na isasama si Sara at saka si Paulo gawa ng etong reports na nakuha natin. Dito sa tatlo, consistently, tuloy-tuloy ang tatlo na ito, Sara, Paulo at saka Rodrigo. Sa kanilang panunungkulan sa gobyerno, in spite of their limited salaries, reflected a consistent increase in their statement, financial statement, ayon sa kanilang SALN. Sabi ko na nga, ang SALN, madalas ay biktima ito ng pagbabawas, hindi pagdaragdag, kundi pagbabawas ng properties. Kaya sabi, again, ito Center for Investigative Reporting ito, journalists, sabi nila, hindi nila maintindihan kung bakit yung mga sahod o kaya ang kanilang net worth ng tatlong ito ay walang mapagbabalingan na mga dokumento na magpapatibay kung paano inabot ang consistency. Mysterious etong inaabot nilang kayamanan dito. For example, dito tayo kay Rodrigo Duterte, 1998, June of 1998, nang unang maupo sa pwesto bilang alkalde, halal na alkalde ng Davao City si Rodrigo Duterte. Ang kanyang real estate asset noong 1998, mahaba ito mahaba yan 1998, June of 1998, simula nang umupo siya sa pwesto, ang kanyang real assets lamang, yung mga lupa, mga real estate, 640,000. 640,000. Meron siyang personal assets. Ito yung mga kotse, yung mga appliances, yung mga laman ng bahay, mga refrigerators, television, etc., etc., meron siyang 3,260,000. 3,260,000. Ang kanyang real estate ay 640. Pero meron siyang utang na binayaran o hindi pa nabayaran at that time na 2,956 o kaya 3 million halos. Ang kanyang net worth, ito yung kanyang taglay na yaman. Yung real estate properties, personal properties, binawas yung kanyang mga outstanding utang. Ang pera lamang niya na makiklaim niyang kanya ay 934,092 pesos. Yun ang kanyang yaman. Actual na asset niya, net, noong 1998. 934,092 pesos. Naupo siya sa pwesto. Umabot ng gawin nating 10 taon para mahaba, para kung i-detalye natin every year kumikita siya ng 1 milyon Every year, patapos na maupo siya bilang alkalde ng Davao noong 1988, kumikita siya sa kanyang net worth na hindi bumababa ng 1 milyon sa isang taon. Saan galing ang net worth na ito? 1 milyon ang kinikita niya, malinis na yan. Personal, real estate, binawas ang utang, kumikita siya ng neto na 1 milyon. Almost 2 million hanggang 2002. Naglalaro sa 1,000,009, 1,000,008, 1,000,005, yan. Hanggang 2002. From 1998 to 2002, 5 years. Dagdagan pa natin ng another 5 years.
So gawin natin 1998 to 2008. Ba? 2008 pare ko eh. Ha? Yung kanyang 934,000 neto ang pinag-uusapan natin, ha? Yung kanyang 934,092 pesos na pera niya nung magsimula siyang alkalde ng Davao, pagkatapos ng 10 taon, ang kanyang neto ay 15,315,925. 15 million from 934,000 naging 15 million. Saan galing ang pera? Remember, sabi ko na nga kanina, ang sinasahod ng mga alkalde ay from 100 ilagay na nating 200,000 a month. Ha? Lagay na nating 200,000 sa Davao. 200,000 ang kanyang kita sa isang buwan. Gross yan. Gross. Gross, ha? Hindi na ito yan. Anong nangyari? In 10 years, naging 15,315,925. Dagdagan pa natin. 10 million yan. I mean, 10 years yan, ha? Ilagay natin hanggang 15 years sa service. So, gawin natin na lagay na natin sa 2025. Okay. I mean, 2015. Bago siya naging bago siya naging presidente ng bansa. Okay. Noong maupo siya bilang presidente ng bansa, tinapos niya ang kanilang siso, alkalde, vice-alkalde, alkalde, vice-presidente. Tapusin na natin yung kanyang local term as head ng Davao City. Tinapos niya ang kanyang panunungkulan sa Davao City na ang kanyang net worth ay 24 million 80,000. 24 million. Tandaan ninyo noong 2008 ay 15 million 315,925 noong 2008. And then 2016, binitawan niya ang Davao, ang kanyang tangay-tangay na net worth 24 million 80,000. Again, ang tanong natin, saan galing ang pera na ito? 200,000 gross income ng alkalde. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, hindi ka pwedeng mag-practice ng iyong law profession. Bawal yan. Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards ng public officials. Abogado siya, prosecutor siya, pero simula noong 1998, dapat wala siyang practice. Dapat wala siyang i-deklarang income diyan sa professional yan bilang abogado. More so nang siya ay naging presidente. Para balikan natin ang kanyang pagiging local official, bawal pa rin. So saan galing ito? Bakit bigla na lamang umigpaw ng napakatakot, parang pusa na nagulantang na tumalon ng napakataas? 934,000 in 1998. Nung bitawan niya ang Davao City, 24 million 80,094 pesos. Nang bitawan niya ang Davao. Sal-en yan, ha? Sabi ko na nga kanina, ang sal-en ay naduduktor pa rin. Dinuduktor yan ng mga politiko. 99.9% ng mga politiko dinuduktor ang kanilang sal-en. But never na doktoran nila na tumaas ang kanilang income. Dinuduktoran ng mga politiko ang sal-en na bumaba ang kanilang mga income. So saan galing ito?
Sandamakmak ito, malaki. Malaki yan. Alkalde ng Davao. From 934,000 to 24,080,094 pesos. Saan galing to? And then wala pang isang taon si Rodrigo Duterte sa pagka-presidente. Yung kanyang 24 milyones, 2016, SALN. 24 million, naragdagan ng 4 million sa loob lamang ng isang taon. From 2016 to 2017, from 24,080,094 pesos, naging 28,540,321. Saan galing itong 4 na milyon na ito sa loob ng isang taon lamang? 4 na milyon ang naragdag. Kung may paliliwanag niya, well and good. Pero siguro kailangan nito ang korte ang magdesisyon. Siguro kailangan natin magharap ng kasong graft and corruption laban sa dating presidente, dating alkalde ng Davao. SALN 2007. Ang deklarado niya ay 9 million, ha? Ito'y after ilang taon ng panunungkulan niya. 9,690,000. 2007 SALN. Now, yun ay net worth ng inyong dating presidente. Sa real estate, sabagat ito'y nais kong bigyan ng puwang ang real estate, gawa ng doon sa deklaradong mga dokumento ni Sara Duterte na pinag-usapan natin last Saturday, wala doong tinanggap na mga mana si Sara Duterte galing sa kanyang tatay, di ba? Sa kanyang SALN, walang mana. Binili na kung ano-ano, mga subdivision lot, na house and lot sa Quezon City, bumili si Sara. Sa Davao, karamihan mga lote, etc., agricultural land, etc., etc. Pero wala tayong nakita doon na donation, ha? Ngayon, na itong real estate ni Digong, Rodrigo Duterte, the acquisition cost of a real estate or personal property is the amount by which the property was acquired. Living it out in the SALN thus provides no means to compute a public official's net worth. Sa madaling sabi, mahalaga ang acquisition cost. Ano ang acquisition cost? Ito po yung halaga na binayad ninyo sa pagbili ng real estate property. Dito sa amin sa Amerika, mahigpit din yan. Sa pagdeklara namin ng aming IRS, income tax return dito sa Amerika. Pwede kang ibilanggo rito ng mahabang panahon pag dinukturan mo yung transaction mo sa real estate. Pag ikaw ay medyo balasuba sa real estate dito sa Amerika, 26 years akong realtor dito sa Amerika, pag ikaw ay gumawa ng kabalbalan sa iyong real estate transactions, bilanggo ka ng matagal. Sa Pilipinas, the same. Kinopya sa Amerika ngayon ay mga batas sa real estate diyan sa Pilipinas. Maging ang pag-organisa ng real estate associations, meron na rin diyan. Matagal na nawala. Noong 2007, I think, or 2009, inorganisa na rin sa magitan ng isang batas ng gobyerno sa Pilipinas ang mga real estate brokers and agents. Kaya meron na kayong real estate association diyan sa Pinas. Dito sa amin, sa Amerika, mahigpit din na ipinatutupad diyan. Now, isa sa mga ipinatutupad na batas diyan din sa Pilipinas ang pagdeklara ng halaga ng pagbili ng real estate property. Magkakaano mo binili, sino ang binilhan mo ng property, at anong proseso ito. Ano ang ginawa? Kaya kailangan natin ng abogado riyan. Real estate lawyer.
kailangan natin. Now, dyan sa Pilipinas, etong deklaradong SALN ni Rodrigo Duterte. SALN ni Rodrigo Duterte. From 1988 din ito. Real estate properties ito ni Rodrigo Duterte. Ang net worth. Dito tayo sa net worth. Sabagat ito ang yaman eh. Pabayaan na natin yung kanyang mga declared net worth. Wag yun. Ito ay mga curated. Mga inayos na. Baka nagkamali roon sa deklarasyon ng ni Rodrigo, meron na siyang inayos. Mga inayos. Quote and unquote na net worth. Okay. 1998. Ang real estate property ni dating Presidente Duterte, 934,092. Tandaan ninyo, ha? 1998, nung simula siya na maging alkalde ng Davao. 934,092 pesos. Yaan ang kanyang net worth na ginamit niya sa value ng kanyang acquired property at the time na pumasok siya sa politika. 10 taon pagkatapos, 1988 ito, no? So tingnan natin ang 2008. 2008. Nanunungkulan na siya sa gobyerno, ha? Hindi siya dapat na mag-practice ng kanyang law. Wala siyang ibang dapat pagkakitaan kundi ang gobyerno. Kundi ang sahod niya sa gobyerno. Yun lamang. Yun ang sakripisyo ng tunay na public servant na binoto ng taong bayan. Wala kang ibang pagkakakitaan na legal kundi ang sahod mo lamang at mga benepisyo na galing sa gobyerno, allowances, etc., etc. Pero, paano kumita si Mr. Rodrigo Duterte 10 years in the service na naging 15,315,925? 15 million sa loob ng kanyang 10 taon na panunungkulan bilang alkalde ng Davao, minsan vice-alkalde ng Davao, kapag ang kanyang anak ang alkalde ng Davao. In 10 years' time, from 934,000, naging 15,315,925. Saan galing ang mga properties na ito? May binili ka bang hulugan na property? Kung hulugan, hindi mo pa property yan. Hindi pa pwedeng i-reflect yan sa SALN. Sabagat ang hulugan, hindi mo pa property yan eh. Kaya nga hulugan eh. Ang titulo niya nandoon pa sa may-ari eh. Oh. Saan ang galing? 15,315,925 from the original 934,092 pesos. Mahigit 14 million in 10 years' time. And then, naging presidente siya ng Pilipinas, 2016. December of 2016. Pakinggan ninyo. 10 years after na nanungkulan siya sa gobyerno, ang kanyang pera, ang kanyang real estate, 15,315,925. Yan ay 2008. 2016, 8 taon pagkatapos. Ito na ang kanyang kita nung binitawan niya ang Davao City. 24,080,094 pesos. From 15 million, naging 24 million. 15 million in 2008, 24 million in 2016, 8 years after. Saan galing
ang halos ay 9 million worth ng real estate properties. Siguro, para maliwanagan natin ang husto, ang kaso ng graft and corruption is just the beginning. Dapat ito ay ayusin. Malaman, maliwanag, hiwalang duda ang taong bayan. Kung nagkasala siya, patawan ng parusa. Kung ito'y nakuha niya sa mga legal na paraan, good. Set free. Mamayagpag hanggang kanyang kamatayan. Pero saan galing? Simula nung naupo siya sa politika, real estate, 934,092 pesos ang kanyang real estate. Umalis siya sa pwesto bilang, umalis siya dyan sa Davao lamang, ha? Umalis siya sa Davao na ang halaga niya sa real estate naging 24 million 80,094. Tapos after 6 years, umalis siya. Hindi pa nga 6 years eh. Wala pa palang 6 years ito eh. 1 year after, yung kanyang property, 2016 of June, 24 million 80,094 pesos. Nung naupo siya bilang presidente ng Pilipinas, 1 year after, isang taon lang na naupo bilang presidente ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. Isang taon lang, yung kanyang 24 million 80,094 pesos ay naging 28 million 540,321 pesos. 2017. Isang taon na nanungkulan bilang presidente ang inyong magiting na presidente Rodrigo Roa Duterte. From 24 to 28 in 1 year, saan galing ang 8 milyong piso na ito na halaga ng real estate, pare ko? Real estate, saan galing ang pera na ito? Baka may business. Baka may business si Mr. Rodrigo Duterte. Tingnan natin. May business nga siguro eh. Pero teka muna. Di ba bawal sa gobyerno ang mag-ehersisyo ka ng negosyo? Bawal yan. May batas tayo riyan. Hindi ka pwede na mag-engage in any kind of business kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno. Kaya nga ba't sabi ko, parang pari yan supposed to be eh. Sakripisyo ang maging public official kung matino ka. Pero magkakamal ka ng limpak-limpak na salapi kung baluktot ang iyong utak. Real estate, may Rodrigo Duterte. 1998 nang pumasok siya sa politika, 2017 nang umalis siya sa Davao City. Real estate. Wala eh. Wala siyang real estate eh. Wala siyang real estate na deklarado. Business interest, hindi real estate. Business interest, I should say. Wala siyang negosyo. Wala siyang hanabuhay na iba kundi ang maging alkalde, maging vice-alkalde, maging congressman, at maging presidente ng bansa. Wala siyang deklarado na business interests. From 1998 to 2017, nada. Lawa. Wala. So, saan galing ang rising wealth ni Rodrigo Duterte, Sara Duterte, at saka Paulo Duterte? In fact, ito ang pinagtataka ng mga miyembro ng COA, Commission on Audit. Saan galing ito? Bakit ang mag-aama pare-pareho naging mga milyonaryong sandamakmak?
Paano nabili? Salin ito 2017, Rodrigo Duterte. Sa kanyang 2007, yung sinabi ko kaninang after 10 years, may mga property ito si Rodrigo Duterte, 3 residential. Lahat ay naandyan sa Davao. Pero walang halaga ng kung magkaano binili. 2008 Salen, ganun din. By the way, yung 2007 3 residential properties, walang acquisition value na inilagay. 1 year after, naging 10 peraso ang kanyang real estate property. From 3 residential properties in 2007, 2008, naging 10 ang kanyang real estate property. 7 rito ay mga residentials, residential land, 7, 2 residential land with improvement, ibig sabihin may building, at saka agricultural land. Wala rin itong acquisition value o price from 2007, 2008 na salin. Paano niya nabili itong mga properties na ito? Again, 200,000 ang sahod ng alkalde. Bilang public official, hindi ka pwede na mag-engage sa iyong hanabuhay bilang abogado ka. Nope. No. May batas na tayo yan. Kailangan talagang sakripisyo lamang. Public official, 200,000 a month. Alkalde ng Davao. Saan galing ito? Na mga nabanggit natin na ito mga kababayan ko. Well, pinauubaya ko na ito sa mga congressmen natin sa ating Department of Justice. Baka gusto nyong silipin para maituwid. Sabi nitong, ako'y saludo sa mga dating sundalo natin, Mr. Retired Generals. Hello! Ito, pakinggan ninyo ito. Mamaya ipopost ko itong insights segment natin sa YouTube nang walang bawas, second hour. Pakinggan ninyo. Sabi ninyo, labang kayo sa korupsyon. Labang kayo sa political family dynasties. Ito na. Tinutulungan ko na kayo. Mga retiradong opisyal ng gobyerno. General Balutan, for example. General De Villa, for example. Saludo ko sa inyo, mga general. Sabi ninyo, isusulong ninyo ang laban sa korupsyon, laban sa political dynasties. Eto na ang mga impormasyon. Limitado man na SES, maraming sustansya kayong narinig dyan. Now, iwanan ko muna ito. Sabagat ala na tayong oras, we only have 13 minutes to go. Balikan na, dumako tayo dito sa treason. Diyan sa atin sa batas sa Pilipinas, sa ilalim ng ating saligang batas, may mga abogadong nagsasabi hindi na natin mahahagip ng treason si Duterte. Gawa ng wala naman tayong gera. Hindi pwedeng mahagip si Duterte ng treason. Corruption and of course yung kawalan ng paggalang sa mga batas natin, hagip na hagip dyan si Rodrigo Duterte. Pero sa treason, baka hindi. Gawa ng ang proviso sa ating saligang batas dyan, ang definition nila ng treason, ito ay isang war crime, isang krimen na nagaganap sa kalagitnaan ng gera o kaya digmaan. Hindi raw ito all-time offense. Meaning to say, kapag peacetime, hindi pwede. It cannot be committed on peacetime. So, sabi ng ilang mga abogado nating magagaling, baka hindi natin mahagip dito si Rodrigo Duterte sa treason. However, yung pong akto, yung gawa, yung galaw na treasonable, pwedeng kasuhan ng treason. Sa mga panahon ng peacetime, kagaya ngayon sa Pilipinas, peace ang Pilipinas as far as the Philippines is concerned, at peace.
Pero hindi nangangahulugang walang traidor ngayon diyan sa Pilipinas. Ano ang traidor? Traitors. Ano ang pwedeng ikaso sa traitors? Treason, di ba? Peacetime, may mga traidor. Sa Pilipinas, peacetime. Pero sa international consideration ng Pilipinas, wala tayo sa peacetime ngayon. Ginigera tayo ng China. Ayaw lang tanggapin ng Pilipinas na ang China ay gumigera sa Pilipinas. There is a war going on between the Philippines and China. But the Philippines do not want to claim, do not want to realize that there is war going on between China and the Philippines. Anong tawag niyo doon sa pagrarampa na yon ng China sa mga barko ng Pilipinas? Ano ang tawag ninyo sa pambubomba ng tubig? And remember, yung sinagasaan ng China 2 years ago, I think, 3 years ago, sinagasaan ng China ng mga mangingisdang mga Pilipino pagkatapos iniwanan, nalulutang-lutang yung mga Pilipino sa karagatan ng West Philippine Sea. Ano ang tawag ninyo sa pagbarikada ng China sa Scarborough sa kabila ng deklarasyon ng tribunal, arbitral tribunal, na pag-aari ng Pilipinas ang Scarborough? Ano ang tawag ninyo riyan kung hindi yan panggigera ng China sa Pilipinas? Kayong mga magagaling di kampanilya mga abogado. Baka gusto ninyong aminin na pwede ang treason dito kay Rodrigo Duterte. Bakit? Sapagat sa kanya nagsimula yan ang gera ng China sa Pilipinas. Kay Rodrigo Duterte nagsimula. Kubarde lamang, takot lamang si Rodrigo Duterte na sumagupa sa China, but in reality, there is an existing war between the Philippines and the Chinese Communist Government of China. Traidor si Rodrigo Duterte. Traidor sa Ingles, traitor. Ano ang kaso ng mga traidor? Treason. Bakit natin pwedeng idiin ang kaso ng treason kay Rodrigo Duterte? Just now, ngayon lamang, pagkatapos ng mga insidente sa West Philippine Sea, may narinig ba kayo kay Duterte na pagkundina sa China? May narinig ba kayo sa incumbent vice president ninyo dyan sa Pilipinas na ikinukundina ang China? May narinig ba kayo sa incumbent congressman na yan dyan sa Pilipinas na ikundina ang China? May narinig ba kayo galing sa bunganga ng alkalding mabaho ng alkalde ng Davao na pagkundina sa China? Nada. Wala. Zero. Bakit? Sabagat sila ay mga Manchurians ng China. Sila ang mga supporters ng China. In fact, sa milyon-milyon na ginagastos ngayon ng China sa propaganda diyan sa Pilipinas, ang benepisyo nito ay napupunta sa pamilya ng mga Duterte at mga kaalyado nito. Tingnan ninyo ang mga dokumento ng NRTA, National Radio and Television Administration ng China, ministry level, executive agency ito ng China, sa ilalim ng Central Propaganda Department ng Chinese Communist Party. Milyon ang halaga, dolyar ang pinag-uusapan dito na ibinubusbus doon sa mga tao na propagandista ng China. No less than the Duterte family ang nagbe-beneficyo dito. Hindi lamang yan, yung mga pailalim na mga ginagawa. Naalala ninyo, sinabi ko sa inyo, at one time, September of last year, sinamahan pa ni Baste Duterte ang mga kinatawan ng Chinese Communist investors kuno diyan sa Palawan para makabili ng mga loteryan. Sa ilalim ng kanilang One Road, One Belt Initiative, gagawin nilang industrial park
diyan sa Palawan. No less than Baste Duterte ang kanilang kasama sa pagpunta sa Palawan. Rodrigo Duterte muna tayo, wag muna yung iba pa. Dito muna tayo kay tatay. Bakit natin sinabing matibay ang kaso ng treason dito kay Rodrigo Duterte? Naalala niyo 2016 arbitral decision? Sabi ni Rodrigo Duterte, anong buwan ito nung sinabi niya yan? Rodrigo Duterte, May 2021. Sabi ni Rodrigo Duterte, the Chinese Communist Party won. They filed the case, the Philippines filed the case. We won, the Philippines. Kumpirmado niya, Mayo 21, 2021. Pero sabi niya, we won, yes, correct. That paper, yung dokumento, in real life, between nations, that paper is nothing. There is only a scrap of paper, and I'll throw it in the waste basket. Hindi niya nirerespeto yung desisyon na sana, kung ito ay kanyang pinagtibay, sana hindi na tayo umaabot ngayon sa kalagayan natin ngayon. Ano yung mga sinasabi niya, sakay ako ng jet ski, punta ako doon, magdala ako ng bandila, itusok ang bandila. Lakaw, ano nangyari? Isinilbi niya in silver platter ang West Philippine Sea kay Xi Jinping. I will not join any expedition. The patrolling of the West Philippine Sea. No. The Philippines will not join. It will not allow. I will not allow the Philippines to join any expedition. September 2016. Kauupo niya lang bilang presidente ng Pilipinas. And then 2016, December, sabi ng mga mambabatas natin, sabi ng mga bansang mga leader natin na iba, sabi nila, Mr. President, we won. Lalo na yung mga alalay ni dating Presidente Noynoy Aquino na nagsumikap na maipanalo ang issue ng West Philippine Sea. Sabi nila, Mr. President, we won in the Arbitration Council. We have to impose the ruling. Ano ang sabi ni Duterte? No. I will set aside the arbitral ruling. I will not impose anything on China. He is a friend. He is my best friend. Rodrigo Duterte, December 2016. Kita mo na? Tapos 2 taon na pinupursigi ng mga makabayan nating mga Pilipino ang arbitral ruling kay Rodrigo Duterte na ipatupad dito sapagkat tumitindi ang pagkamkam ng China sa West Philippine Sea habang siya'y presidente. Ano ang sabi niya? May of 2018. You know, I cannot afford at this time to go to war with China. In my own estimation, it would be a great loss to the nation, and probably will end up losing a war with China. And also that China is a friend of mine, our friend, a province of China. May 2018, Rodrigo Duterte. And then, November of 2018, sa patuloy na pagpursigi ni na dating Associate Justice of Supreme Court, Antonio Carpio, at iba pa, na mga tunay na mga inilulunsad ng mga Pilipino, makabayan, na mga adikain sa bansa, ano ang sabi ni Rodrigo Duterte, November of 2018? I said to you, China is already in the position of the West Philippine Sea. It is now in their hands. Sa madalit sabi, isinuko na ng total ng inyong dating presidente ang West Philippine Sea. Yan ang inyong presidente, mga kababayan ko. Marami pa tayong mga bagay na dapat pag-usapan dito.
Bahala na mga mambabatas natin. Sana yung mga mambabatas natin magkaroon ng balls na isulong ito. Sabagat ang mga ebidensya, mga dokumento are overwhelming para maitayo ang tunay na kalalagayan ng Pilipinas sa kamay ng mga Duterte. Wala na tayong oras, sayang. Pero itong mga kaso na ito, lastly, sa mga pogo, si Duterte ang mastermind nito, mga kababayan ko. On the record, makikita ninyo kung bakit meron tayong Cassandra Leong, kung bakit meron tayong Alice Guo, kung bakit meron tayong mga pogo sa bansa, kung bakit tayo nagkaroon ng 4 na milyong mga Chinese sa bansa. Lahat ng ito ay Rodrigo Roa Duterte trademark. Bakit marami tayong mga late registrations, mga supposed to be ay hindi qualified na maging mga Pilipino, fake Filipino identities with authentic documentations, dahilan kay Rodrigo Duterte. Lahat ng ito pwede pong idokumento eh. Lahat ng ito ay nakabase sa mga solidong mga dokumentasyon. Lahat ng ito ay gawa ni Rodrigo Duterte. Saan ka nakakita ang presidente na ang economic advisor ay galing sa ibang planeta? Michael Yang. Si Michael Yang ang koneksyon ng mga tubo sa Pogo. Siya ang koneksyon ng tubo, Michael Yang, sa mga illegal na mga sugal sa bansa. Sabong, huweteng, etc. Michael Yang. Si Michael Yang din, na economic advisor ni Rodrigo Duterte, ang tulay sa pagbili ng mga lupa ng mga Chinese-blooded individuals sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao. Si Michael Yang, na economic advisor ni Rodrigo Duterte, ang punot dulo ng Farmally. Si Michael Yang, economic advisor ni Rodrigo Duterte, ang punot dulo ng lahat ng mga drug syndications sa bansa. Ano ang sabi ng 4 million, 4 million Chinese nasa bansa? Michael Yang, ang godfather, economic advisor ni Rodrigo Duterte. Finally, mga kababayan, marami pa ito pero pahapyaw kung babanggitin na lamang muna. Ano yung sinabi ni Eduardo Asierto? Ang link ni Michael Yang, ni Dennis Huy, ni Lim sa Malacanang under Rodrigo Duterte. Eduardo Asierto. Michael Yang, si Lim, Alan Lim, mga alalay, labas-pasok sa Malacanang. Sila ang mga godfathers ng drug triad diyan sa bansa. Again, siguro tingnan natin, may tattoo nga ba sa likod ng dragon si Pulong Duterte? Bakit siyang damakmak ang tattoo ni Baste Duterte? Bakit may mga tattoo si Sara Duterte? Ano ang koneksyon ito sa mga tattoo ng drug triads ng China diyan sa Pilipinas? Inside, Puro, Opinion, and Saturday Live. Ayun na po ang bahalang humusga, mga kapitbahay. Tayo po ay naglatag lamang ng pundasyon. Baka makatulong one way or the other dito sa mga bagay-bagay na ito na maaaring makatulong din sa ating mga dating mga general, retired generals, sa kanilang adikain na mapaganda ang Pilipinas.
maituwid ang maling landasin na tinatahak ng mga Pilipino. Maalis ang political dynasty sa bansa. Mabura ang korupsyon na numero unong sanhi ng pagbugbagsak, pagbulusok ng Republika ng Pilipinas. Baka makatulong niyan mga generals, pinagpipitaganan kong mga general, mga kinatawan ng TN Trio, yung 79 generals, yung 20 generals, yung 6 at saka 6, baka makatulong itong mga dokumentong itong binigyan natin ng puwang sa ating programa. Baka sakaling tumingkad ang ating Puso ko sa bayan ko. yan lamang naman ang pakiusap natin, yun lang naman ang ating panalangin natin sa ating mga kababayan, especially sa mga bulag, sa mga pipi at mga bingi. Sana ang inyo pong lingkod makatulong kahit papaano. Pakinggan si Raul Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At dyan ang ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. ang bahaging ito ay mapapanood ninyo ng hiwalay dyan sa YouTube. Give me an